Again, I don't know her and I don't follow her. And I don't base my judgment on a person just because she said something, especially when her message has nothing wrong with it. When, sa totoo lang, Magandang buhay mga kakwentuhan, preskong balita ang aking ihatid ngayon. Pag-usapan natin ang talagang napaka-controversial, matapang na babae na walang iba kundi si Magno Jessica Mancao o mas kilala sa pangalang Jam Magno, sapagkat siya ay na-isyuhan ng arrest warrant. Talaga naman na-arrest warrant ang issue sa kanya noong December 12, taong kasalukuyan doon sa Butuan City. Naku po, alas 11:45 ng umaga. Naku po, si Jam Magno. Si Judge Joseph Ryan Chong ang nag-issue ng kanyang warrant arrest doon sa CDO, na kung saan ay talaga naman, ayon sa balita, ay talagang si Jam Magno mismo ang pumunta doon, sumuko. Sinuko niya ang kanyang sarili at talagang masaya pa siya at nakangiting nagpa-picture habang pinipicturan siya. Kasi baliwala siguro sa kanya, kaya ganoon na lang ang kanyang pagmumukha. O diba, mga kakwentuhan, preskong-presko ito, diba? At si Jam Magno ay kilala naman natin, diba, na talagang naging controversial yan. Talaga naman si Jam Magno na talagang nakasuhan. Ang kasong ang ipinaso sa kanya ay yung Section 3 ng Republic Act 9262. Na yun nga, na kung saan ay mas kilala sa violation against women and children. Minsan na ano rin to ng psychological violence. Talagang matindi siguro ito, or malamang meron siyang nakaaway. At kung ano man kaso ito, naging kadahilanan, ay agad-agad naman siyang nakapagpiyansa at kaya siya ay malayang nakakagalaw ngayon. At meron siyang buwelta. At panoorin natin ang kanyang buwelta sa videong ginawa niya. Di natin alam, di ko rin alam. Malalaman lang natin kapag pinanood mo ang kanyang video resback, na talagang sabay-sabay nating panoorin kung sino ang kanyang pinatatamaan at baka yun ang naging dahilan ng kanyang pagka-aristo. Sabay-sabay na nating panoorin. ako kasi personally, hindi ko talaga damdam ang galit for Donalyn Bartolome. Because again, I don't know her and I don't follow her. And I don't base my judgment on a person just because she said something, especially when her message has nothing wrong with it. When, sa totoo lang, as somebody na napapagod, nalulungkot, that I have to leave my son when I shouldn't, totoo naman din ang message niya. Lahat ng nagagalit sa sinabi niya ay galit sa kanya. There's a difference. I did not defend her because I know her. Or I didn't defend her because siya yan. I couldn't care less. I defended her message. Her message, which is, you need to be grateful. Because when you say you are sad, you are attracting sadness. Ako kasi, I believe that whatever you get in your life or whatever is in your life now, it is really based on the things you magnetize towards you. If ang mindset mo ay sad ka, wala kang pera, nasa baba ka, as in wala nang humpay sa mundo, yan talaga ang mangyayari sa'yo. But once you attract in your mind that you have everything you could ever want, that you have an air of gratefulness about you, mas darating paulit-ulit ang blessing sa'yo. Share ko lang to. This morning, bisit na bisit ako pagkagising ko because inistorbo ako sa gising ko ng isang tao dahil lasing siya. Drunk dial ako, na distorbo pa si Tony, pero hindi ako nagpadala sa kanigahan niya. And dahil hindi ako nagpadala sa kanigahan niya, biglang dumating lahat ng minanifest ko. Kagabi pa lang na kwento ko sa inyo, nakuha ko na today. Na-achieve ko, na napabakunahan ko si Tony, nabilhan ko ng pangangailangan niya sa birthday niya, nahatid ko pa yung mga tao ko sa negosyo ko, nabili ko pa yung badja na minanifest ko kagabi, nabili ko kanina, nakapag-down payment ako.
Nabili ko pa lahat ng pangangailangan ko para sa store ko, nabubuksan ko sa 22. At lahat ng kailangan kong gawin, on top of that, nagkaroon pa ako ng time na landiin ang partner ko na nasa malayo. Because I attract the energy that I allow into my life. Your hard work should be coupled with a mindset. Am I wrong for sharing that? I don't think so. Because your hard work should be coupled with prayers as well. On top of manifestations, that everything in your life is in accordance with how grateful you are for God's blessing. Because waking up, having a job, and having the provision to afford the things to feed your family is a blessing. And I don't think it's wrong for me to urge you to change your mindset and your perspective so you can be better. Ingat! So ayan mga kakwentuhan, narinig nyo na, napanood nyo ang kanyang salaysay. Kayo nang bahalang humusga at kayo nang bahalang magbigay konklusyon at magmuni-muni kung sino ang kanyang pinatutungkulan, kung sino ang kanyang pinatatamaan. Maraming salamat sa inyong lahat mga kakwentuhan. Maraming salamat talaga sa inyo. At para sa mga bagong padpad sa ating munting channel, baka naman po pwedeng humingi ako ng request. Paki-subscribe naman, please lang. Paki-like and share. At huwag na huwag niyong kalimutan, pindutin ang notification bell para lagi kang updated tuwing mayroong bagong video na ina-upload ang channel na ito. Ako nga pala si Ding Fernan, ang host ng Kali Kwento Ituan, na nagsasabing maraming salamat sa iyo kakwentuhan.